Okay, magandang umaga po muli sa lahat ng mga sumusubaybay at laging nakatune in dito po sa programang Jesus Christ Saves Global Outreach, araw-araw na pagpapala. Ito po si Brother Andrew, ng pastor po ng Golden Creek at saka sa Timberland. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, ako po'y nagpapasalamat sa mga biyaya mo namin pong natatanggap araw-araw. Dalangin po namin, O Diyos, na sa umaga pong ito, lahat na nakatune in sa programang araw-araw na pagpapala, we pray, O God, na anuman ang kanilang kalagayan, dalangin po namin, O Diyos, na sa pagkakataong ito, Panginoon, ay magkaroon ng katugunan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, magandang umaga po muli. Ang ating pong pag-uusapan po, mga kapatid, ay tungkol po sa the power of declaration. Sabi po dito sa Kawikaan, chapter 18, verse 20, sabi po dito, anuman ang sasabihin ng tao, sa kanya ay pananagutan. At ayon sa kanyang salita, siya ay gagantimpalaan. Anuman daw po yung ating sasabihin, darating ng araw na tayo po ay bibigyan ng gantimpala ng Panginoon. At darating din daw po ng panahon na mga sinasabi po natin na hindi magandang bagay, mayroon din pong pananagutan. Kaya there is power in declaration. So sa ating pong personal na buhay, nasubukan nyo na po ba na pangakuan na hindi natupad? Pero hanggang ngayon, hindi ka makamove on. Dahil tuwing mayroon kang problema, naalala mo na mayroon siyang pinangako sa iyo, pero hirap kang makamove on. Yan yung isa pong nangangahulugan na makapangyarihan po yung ating sinasabi. O meron din po ba tayong nasabi na hindi natin natupad? Kung ano po yung nararamdaman, yung nasabihan po natin, parehas din lang po yung ating nararamdaman. Kaya sabi nga, there is power in declaration. Minsan, kadalasan po narinig po natin yung mga declaration sa mga kinakasal, yung mga nangangampanya, na kapag sila po ay nanalo na, ibinabalik po sa kanila yung kanyang mga pangako nung sila po ay nangangampanya. Amen po ba? Pero ang sabi po dito, meron isang bagay na pangako ng Panginoon na pag ito ay ipinangako niya, tiyak na kanyang gagawin. Dahil sabi po, sa Jeremiah 29:11, makikita po natin na kung gaano po ka-powerful yung pangako ng Panginoon. Sabi doon, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope in a future. So, meron pong tatlong bahagi na ipinangako ng Panginoon yun na pag siya ay sinabi niya, na pag ito ay dineklara niya, ito po ay mangyayari sa buhay natin. Madalas na sinasabi na yung kanyang dinedeklara na sabi doon na ang pangako niya, dinedeklara ng Panginoon na tayo po ay payayamanin. Plans to prosper you. Pangalawa, and not to harm you. Pangatlo, plans to give you hope. Amen po ba? Na pag sinabi po natin prosperity, ano po yung pwede mong panghawakan? Ang Diyos ay hindi ka lamang pagpapalain ng financial, pagpapalain ka rin ng physical, at lahat ng area ng ating buhay, tayo po ay kanyang pagpapalain. Amen po ba? So sabi nga sa pangalawa, and not to harm you, hindi po tayo pahihirapan. Sabi ng Panginoon, hindi po kasama sa plano niya na tayo po ay maghirap. Dahil sabi nga na pag tayo po ay anak ng Diyos, alam po natin yung privilege na bilang anak ng Diyos na mayroon tayong magulang na mayaman. Di po ba? Na pag alam mo na mayaman yung magulang mo, kahit araw-araw kang humingi, excited ka na pwedeng lumapit sa kanya dahil alam mo na hindi ka bibiguin ng Panginoon. At ang pangatlo na plano ng Panginoon, plans to give you hope in a future.
Kahit gaano daw po karami yung ating sablay, sabi nga, meron tayong pag-asa. Amen po ba? Kahit gaano daw po, sa dami ng ating pagkukulang, kumisan, mas marami pa yung sablay natin. Sabi nga, there is hope in the future. Hindi daw po tayo nawawalan ng pag-asa. Amen po ba? Dahil sabi nga, there is a hope for a future. Mayroon po tayong magandang kinabukasan at yun po yung pangako ng ating Panginoon. So paano daw po natin may isa sa pamuhay yung plano ng Panginoon? So mayroon po tayong 4 na bagay kung paano po natin may sa pamuhay yung plano niya at idinideklara niya na tayo po ay payayamanin, hindi pahihirapan, kundi magkakaroon po tayo ng magandang kinabukasan. Number 1 po, sabi po dito, ito ay nagbibigay ng inspirasyon. Di ba pag mayroon kang, mayroon isang bagay na pinangakuan ka, di po ba? Ito yung pinanghahawakan mo na gagawin niya yun. Na sa tuwing ikaw ay naalala mo na mayroon isang bagay na pinangako sa iyo, pinanghahawakan mo yon na hanggat hindi niya maibigay yung kanyang pangako, ito po yung nagbibigay naman ng inspirasyon sa iyo. Amen po ba? Dahil pangako ng Panginoon, sabi niya, ang pangako ko sa iyo, ikaw ay payayamanin at hindi pahihirapan. Kaya sabi nga po dito, na paano po natin may sa pamuhay, ito ay nagbibigay ng inspirasyon. Dapat gawin po nating inspirasyon yung mga pangako ng Panginoon. At ang pangalawa, na paano natin may sa pamuhay, yung pangako na laging dinideklara ng Panginoon, ito ay nagbibigay ng kagalakan. Amen po ba? Na kahit wala pa yung ating inihiling, meron na tayong kagalakan habang tayo po ay nagaantay yung pangako ng Panginoon na tayo ay payayamanin, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Mayroon tayong kagalakan habang tayo po ay nag-iintay. Amen. At ang pangatlo, na kung paano po natin may sa pamuhay, yung dinideklara ng Panginoon, ito po yung wala pa yung bagay nating inihiling na appreciate na po natin. Dapat daw po marunong tayong mag-appreciate. Salamat ha, mga tipong ganon. Na kahit wala pa yung ibinigay, nagpapasalamat ka na, advanced preparation. Para kumbaga sa dumaan ka sa kapitbahay mo na masarap ang kanyang luto. Wow, paborito ko yung ulam na yun Matagal na akong di nakaulam ng ganyan. Parang sinasabi mo na pag naluto yung ulam na yon, maya-maya meron na sa iyong kusina. Amen po ba? Pero wag ka naman mamihasa. Baka araw-araw lagi kang dumadaan, paborito mo yung nilulo. Magsasawa din po sila, di po ba? Pero ang Diyos ay hindi nagsasawa na magbigay sa ating mga pangailangan. Kaya ang pangalawa, gawin daw po natin, meron tayong kagalakan. At pangatlo, marunong daw po tayong mag-appreciate. Yan. Wala pa yung mga inihiling po natin, nagpapasalamat na tayo sa Panginoon in advance. Amen po ba? Sabi nga sa Philippians 4:6, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Bagkus hilingin mo ang lahat ng iyong maibigan sa pamagitan po ng panalangin may pasasalamat. At pang-apat po, na kung paano natin may sa pamuhay, yung dinideklara ng Panginoon sa ating buhay, ay magkakaroon daw po tayo ng life transformation. Yan. Na pag ito ay binigay na ng Panginoon, yung kanyang dinideklara na tayo po ay payayamanin, yung ating buhay naman po ay unti-unting nagtatransform. Mula sa buhay na mahirap, nung ikaw ay naglalakad lang papasok sa trabaho mo, nakabili ka ng bike dahil pinagpapala ka ni Lord. Dahil habang patuloy ka na naglilingkod sa Panginoon, nakabili ka ng motor dahil binibless ka ni Lord. Hanggang ikaw ay papunta sa church, kulang na kayo. Dahil dalawa lang, isang pamilya, na born again na po kayong lahat, isang pamilya, hindi na kayo magkakasya sa motor. Amen po ba? Dahil sabi ni Lord, dahil tapat ka sa akin, bibigyan kita ng 4 wheels. Yun po yung unang desire namin noon. Dahil ang una kong sasakyan, nagkaroon ako ng bike. Dahil nung ako nakakilala sa Panginoon, bumili ako ng motor. Ako pa yung naunang na-born again sa pamilya namin. Nung nakasama ko si Mrs. at
Meron na po kaming 3 anak, hindi po magkakasa yung motor, sabi nga ni Lord. Dahil ikaw ay tapat sa akin, dinideklara ng Panginoon, anuman yung desire ng puso mo, Psalms 37 verse 4, habang tayo po ay nagmamatured, nagle-level up din po yung ating pananampalataya. Marami po tayong desire. Sabi ko, Lord, hindi na po kami magkasya sa isang motor. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na bigyan mo naman po kami ng 4 wheels. Kaya yun po, sa ngayon ay meron na po kaming sasakyan, kaya buong family, pumupunta na po kami sa church. Amen po ba? Kaya buong family, rooted po kami sa GCSGO. At bilang pagtatapos, sabi po dito sa Exodus 23 verse 25, ako si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganahin kayo ng pagkain at inumin at ilalayo ko kayo sa anumang uri ng karamdaman. Mayroon tayong proteksyon ng Panginoon. Amen po ba? Mayroon tayong proteksyon na nanggagaling sa Panginoon. At ang pangako niya, tayo daw po ay pasasaganahin. Kaya kapatid, ilang araw pa bago matapos itong year 2023, ako po'y naniniwala na natatanaw mo na po yung banner ng tagumpay. Natatanaw mo na po yung nakalagay sa finish line na the banner of victory, banner of prosperity, banner of healing. Amen po ba? Yung iba ay nakamtan mo na. Amen. Kaya po, sa oras na ito, kung ikaw po ay naniniwala na there is power and declaration, pwede po ba tayong sabay-sabay na manalangin? Sabihin po natin, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ako po'y naniniwala sa iyong mga salita. Akin pong mararanasan yung pangako mo sa Jeremiah 29:11. Nang plano mo sa amin, Panginoon, ay planong buhay na masagana, buhay na ganap at kaaya-aya, buhay na may pag-asa, Panginoon. Buhay, Panginoon, na mayroong magandang kinabukasan. Maraming salamat, O Diyos, na sa bawat isa na nakikinig, nanonood, sa araw-araw na pagpapala, we pray, O God, na ito ay pasimula, Panginoon, ng kanyang buhay, ang kanilang buhay, ay magkakaroon, Panginoon, ng life transformation, Panginoon. Yung dating mahirap, pinapayaman mo, Panginoon. Yung dating marami siyang alaga ng sakit, ngayon ay pinagaling mo na, Panginoon, para sila ay makapaglingkod at mai-enjoy nila ang buhay na masaya, buhay na may pag-asa, buhay na may tamang relasyon sa Panginoon. Maraming salamat at sa oras na ito, Lord, sa iyo po naming binabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, God bless po.